Good morning sa ating lahat. Natapos na natin ang ating pag-aaral sa Lesson 1 ng Chapter 1 ng Book of Colossians. So ang Book of Colossians ay hanggang Chapter 4. Kaya sa bawat chapter ay meron tayong kanya-kanyang tema. At binanggit ko nun sa inyo sa introduction ng ating pag-aaral sa Book of Colossians, binanggit ko sa inyo ang kabuuang theme ng book na ito at sa bawat chapter ay may kanya-kanya ring theme. Ang ating chapter 1 sa ating pinag-aralan hanggang lesson 6 yan at ang theme ng ating chapter 1 is Christ Supremacy. Na kung saan ipinakita ni Apostle Paul, kanyang ipinresent ang deity ng ating Panginoong Hesus at sa kanyang humanity, kanya ring ipinakita ang ginawa ng ating Panginoong Hesus at kanya ring itinuro na ang head ng church ay walang iba kundi si Jesus Christ. Ngayon, pagkatapos ng chapter 2, ito yung pag-aaralan natin chapter 2, then after ng chapter 2 ay ang chapter 3, nakafocus tayo sa living as people changed by Christ. So yun ay ilang lesson. Then ang last chapter, ang Colossians chapter 4 ay nakafocus sa practical Christian living in the world. So nakafocus yan sa prayer, witness, at yung relationship natin sa mga outsiders, sa mga hindi naman nanampalataya kay Yesu Kristo. So paano tayo mag-behave bilang mga Kristiyano upang sa ganon, manampalataya din, makakilala ang mga hindi pa nanampalataya sa Panginoong Hesus. Ibig sabihin, hindi dapat maging katitisuran ang mga mananampalataya. Ngayon naman sa ating chapter 2, ang main theme ng ating chapter 2 sa Colossians is Christ is enough. Sapat na si Kristo. So kapag sinabi natin Christ is enough, walang dagdag, walang kapalit, walang katapat. Sa chapter 2, malinaw ang pagdedeclare mismo ni Apostle Paul. Sa buong chapter na ito, kanyang sinasabi na sapat si Jesus Christ sa lahat ng bagay. So ang wisdom, ang knowledge, hindi makikita, hindi siya masusumpungan sa mundong ito, hindi sa human philosophy, walang extra rituals, kay Kristo lamang masusumpungan ang lahat ng kailangan ng tao. Tingnan natin ngayon ang chapter 2 verse 1 to 3. Ang lesson 1 natin ay nahati sa dalawa, part 1 and part 2. Ang focus niyan ay ang verses 1 to verse 5. So ang babasahin natin ngayon, ang pag-aaralan natin ay ang verses 1 to 3. Next Sunday, ang verse 4 and verse 5. Na kung saan pag-uusapan natin is standing firm in Christ. Kasi maraming mga mananampalataya, kabi-kabila ang persecutions, kabi-kabila ang mga trials, kabi-kabila ang pang-aatake ng kaaway. So paano sila manatiling nakatayo? Paano manatiling matatag? Paano sila lumaban bilang isang Kristiyano? So basahin na natin ngayon ang verse 1 to 3. I want you to know how hard I am contending for you and for those at Laodicea and for all who have not met me personally. My goal is that they may be encouraged in heart and united in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. So dito sa verses 1 to 3, actually hanggang verse 5, sabi ko sa inyo, continuation next week ito, yung verse 4 and 5, ipinakita mismo ni Apostle Paul kung papaano na manatiling nakatayo ang mga mananampalataya kay Kristo. So, titignan natin ang 5 aspeto na ngayon, 3 muna. Ito'y may isang malaking tulong sa atin to remain steadfast and faithful in the walk with Christ. Ano nga ba ang mga aspetong ito? Number 1, real concern. Ang tunay na pagmamalasakit ay kailangan. Tingnan natin sa verse 1. Sa Tagalog, nais kong malaman nyo kung gaano kalaki ang paghihirap ko para sa inyo. Dito natin makita ang genuine concern ni Apostle Paul sa mga mananampalataya. Ano bang sitwasyon ni Apostle Paul? Nasaan ba si Apostle Paul nung sinulatan niya ang mga taga-Colosas?
Si Apostle Paul ay nakulong dahil sa pangangaral niya ng salita ng Diyos. Ngayon, isipin niyo ang ganito. Ikaw ang nakakulong dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos at hindi madali ang buhay na nasa kulungan. Tama ba ako? At kung babasahin ninyo in the book of Acts, especially in Acts chapter 16, si Paul and Silas ay idinala sa dungeon. Yun yung ikatlong part ng kulungan at yun ang pinakamahirap. Yun ay isang napakadilim at napakabaho. Ang dumi at ihi ng mga nasa kulungan na nasa unang phase at second phase, babagsak lahat doon sa dungeon. Pero nung naging tugon nila Apostle Paul nung sila ay nasa dungeon, sila ba ay nagalit sa Panginoon? Sila ba ay nagtampo sa Panginoon? Sinabi ba nila, Lord, dahil sa pagsunod namin, bakit mo kami hinayaan? Ba't mo hinayaan na mangyari sa amin ito? Hindi. Bagkus ang sinabi ng salita ng Diyos, sila ay umawit ng mga imno. Inawitan nila ang Panginoon, pinuri nila ang Diyos. Ngayon, tignan ninyo, nung sumulat sa Apostle Paul dito sa mga taga-Colosas, nasa kulungan din siya. So kapag ikaw ay nasa kulungan or nasa problema ka, meron kang matinding pagsubok na pinagdaraanan, ano ang madalas nasa isipan mo? Ang sarili mo, tama. Hindi mo na muna iisipin ng ibang tao, hindi na yun yung concern mo. Ang concern mo ay ang iyong sarili, na dapat magtagumpay ako sa matinding pagsubok na ito, na dapat mag-thrive ako sa mga pinagdaraanan kong ito. So ang focus natin madalas ay ang ating sarili. But the real concern, pag sinabi nating real concern, hindi ito self-centered, kundi Christ-centered. Iniisip ni Apostle Paul ang kalalagayan ng mga nasa labas ng mga mananampalataya. Isipin mo yung kanyang sitwasyon. Nandun siya sa loob ng bilangguan, pero iniisip pa rin niya ang kalalagayan ng mga mananampalataya. Ganon ang kanyang concern, ganon ang kanyang pagmamalasakit, ganon ang kanyang pagmamahal sa mga mananampalataya. Nung nireport ni Epaphras, si Epaphras ang siyang nagplant ng church sa Colossae. At nag-aral siya kay Apostle Paul ng halos 2 taon nung nandun sa Efeso si Apostle Paul. At ang sabi ng Bible, nagtuturo everyday sa Apostle Paul sa Hall of Tyrannus in that 2 years Ephesus. At ang buong Asia nakarinig ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, nagkaroon ng maraming churches sa buong Asia. In just 2 years, sa 2 taon na pagtuturo ni Apostle Paul. So nung marinig ito ni Epaphras, nag-aral si Epaphras sa paanan ni Apostle Paul, umuwi siya sa kanyang town sa Colosas at nag-plant si Epaphras ng church doon. Ngayon, ni-report ni Epaphras yung mga nangyayari sa Colosses. Anong nangyayari sa kanila? Pinasok ng mga false teachers at tinanggap nila ang iba't ibang mga filosofiya. Tinanggap nila kung ano yung mga katuruan ng mga Judaizer, ng Gnosticism. So nag-alala sa Apostle Paul. Kung iisipin ninyo, ang hirap atang isipin pa ang problema at pagsubok ng iba kung ikaw ay nag-i-struggle din. Tama ba ako? Halimbawa, ikaw ay depressed. May isip mo pa rin ba ang ibang depressed na tulungan? Iisipin mo muna sarili mo. Sarili ko muna. Pero ang verse 1 ay nagtuturo kung ano ang tunay na pagmamalasakit. Hindi lang sarili mo ang iniisip mo, kundi ang kapakanan ng iyong kapwa. Actually, kung titignan ninyo, hindi lamang niya iniisip ang mga mananampalataya sa mga taga-Colosas. Binanggit niya dyan ang Laodicea. Ang church sa Laodicea. So, hindi lamang siya nakafocus sa church ng Panginoon sa Colosas, inisip pa niya yung mga mananampalataya sa Laodicea at anong sumunod diyan? Sa mga taong hindi pa niya na-meet personally. At anong ginamit na word diyan? Tignan natin sa English. Ang ganda ng paggagamit niya dyan Ang sabi niya dyan, how hard I am contending. Nang ibig sabihin, agony. So isipin ninyo kung paano mag-pray si Apostle Paul. Kung paano niya ipinaglalaban ang mga taong ito. Hindi lang basta yung prayer na, Lord, i-bless mo si ganito, Lord, i-bless mo si ganito, Lord, i-bless mo si ganito. Hindi yun ang ibig sabihin ng contending. Ipinaglalaban mo ang mga taong ito. Dahil alam mo na mayroon silang mga personal struggles at matindi ang mga pinagdaraanan nila sa buhay. Inilalapit mo ang mga taong ito. Ikaw ay nag-i-intercede na kung saan hindi ka pumapayag na malayo ang mga taong ito at hindi ka pumapayag na sila'y bumagsak.
Iniiyak mo sila sa Panginoon. Ipinaglalaban mo ang mga taong ito. Yun yung ibig sabihin ng contending. Ipinaglalaban ni Apostle Paul ang mga taong ito. So isipin ninyo, dito na natin ngayon makikita kung ano ang ibig sabihin ng totoong pagmamalasakit. Hindi lamang basta't sinasabi mo sa kanila na mahal ko sila, kundi every day inilalapit mo sila sa Panginoon. Every day idinudulog mo sila sa Panginoon. Iniiyak mo sila sa Panginoon. Yun mismo ang sinabi ng kanyang salita. For I am contending for you. At ano ang sumunod diyan? Sinabi niya rito, and for those at Laodicea and for all who have not met me personally. Ganon yung concern ni Apostle Paul. Ang kanyang pagmamalasakit, gusto niya na mapalakas ang mga kapatid. Gusto niya na ma-encourage ang mga kapatid. Gusto niya na mag-grow ang mga kapatid sa Panginoon. So ano dapat natin gawin? Reach out in prayer. Alam niyo ang prayer, na i-connect tayo sa mga tao maging sa hindi pa natin namimit. Tingnan niyo si Apostle Paul. Sinabi niya, ipinapanalangin niya yung word na contending, ipinaglalaban niya ang mga taong ito maging dun sa mga taong hindi pa niya namimit. Inilalapit niya sila sa Panginoon. So prayer connects us even to people we can reach physically. Bagaman nasa kulungan sa Apostle Paul, pinagpe-pray niya sa mga nasa Colosas, pinagpe-pray niya yung mga nasa Laodicea. So hindi naging hadlang yung kanyang personal na struggle, hindi naging hadlang ang kulungan para ipanalangin ni Apostle Paul ang mga taong ito. So ginawa niya ito sa pamagitan ng fervent prayer. Ipinaglalaban niya ito Ipinapanalangin niya ang mga taong ito. Yung word kasi na contending, ipinapakita roon yung struggle. Ipinaglalaban niya talaga ang mga taong ito. So, maliwanag na ang prayer ay para siyang invisible bridge. Para siyang isang tulay na hindi nakikita. Na kahit malayo, naaabot natin ang tao dahil sa, alam natin, ang Diyos nakikinig sa panalangin ng kanyang mga anak. At tandaan ninyo, napakahalaga talaga ng prayer. Bakit? Dahil ang prayer ay expression ng real concern. Concern ka dun sa isang tao? Then sabihin ko sa inyo, hindi sapat lang na paalalahanan mo yung tao. Hindi sapat na turuan mo lang yung tao. Ang isa sa mga ipinapakita ng totoong pagmamalasakit ay ipinapanalangin mo siya every day. Kaya mahalaga ganito Sa ating mga kapatid, pinapanalangin natin, mostly ganito tayo. Ang pinagpe-pray lang natin, ang sarili natin or ang family natin. Tama ba ako? Ngayon, tignan natin ang principle na itinuturo ng verse 1. Hindi lang sarili ni Apostle Paul ang kanya pinagpe-pray. Ano pang kanya pinagpe-pray? Ang mga taga-Colosas. Pero hindi nag-end sa mga taga-Colosas, kundi maging sa mga taga-Laodicea. Hindi lamang sa mga taga-Laodicea, kundi maging sa mga taong hindi pa niya namimit. Anong ibig sabihin rito? Dahil yung mga pastors, yung mga nagplant ang mga churches na ito, nire-report nila ito kay Apostle Paul. So alam niya yung mga nangyayari sa mga kapatid kahit hindi pa niya namimit. So ipinapanalangin sila ni Apostle Paul. So ganito ang practical application niyan. Tama na ipanalangin ko ang aking sarili. Tama na ipanalangin mo sarili mo. Tama na ipanalangin mo ang iyong mga personal na pangangailangan. Kaya nga meron tayong tinatawag na prayer of petition. So pinagpe-pray natin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Tama na ipag-pray natin ang ating family. Ako everyday na pinagpe-pray ko ang aking family. Pero hindi hanggang doon. Ang ginagawa ko ganito, kasama na ang lahat ng mga leaders, lahat ng mga pastors ng New Life, lahat ng mga church planters ng New Life, maging ang kanilang family, pinagpe-pray ko. Binabanggit ko yan araw-araw sa Panginoon. Lahat ng mga manggagawa dito sa New Life. Isipin ninyo kung ilang daan ang lahat ng mga manggagawa sa buong New Life. Ang congregation ng New Life, lahat ng mga churches and church planting ng New Life na pinagpe-pray ko. Bakit? That is the real concern. Yun ang tunay na pagmamalasakit. Hindi lang yung basta turo ako ng turo, kundi ang ginagawa ko, ako'y nakikibaka. Ipinaglalaban ko kayo lagi sa Panginoon. Pag mayroong mga kapatiran na nakikita kong lumalayo sa Panginoon, pinagpe-pray ko. Pero hindi doon nag-e-end.
maging sa mga outside ng New Life, maging sa mga pastors na hindi New Life, pinagpe-pray ko. Ginagawa ko, binabanggit ko ang kanilang pangalan sa Panginoon. At meron yung mga time na iniiyak ko talaga sila sa Panginoon. Kaya napakahalaga na pinagpe-pray natin. So ganito ngayon, sa practical natin, pinagpe-pray ko sarili ko, pinagpe-pray ko family ko, yung mga kasamahan ko sa life group, pinagpe-pray ko, yung mga kasamahan ko sa outreach, pinagpe-pray ko. Pero hindi doon mag-e-end. Pagpe-pray ko na rin ang aking network. Pero hindi doon mag-e-end. So sa ibang network, pagpe-pray ko rin. Pagpe-pray ko rin ang buong church. Pagpe-pray ko rin ang iba pang mga local churches ng New Life. Then pagpe-pray ko rin ang mga church planters ng New Life. Then outside ng New Life. Nakukuha ninyo? So little by little, hindi naman yan minsanan, unti-unti, tinetrain natin ang ating sarili na ipanalangin natin ang ating kapwa. Number 2, na susi, reach unity. Kung gusto natin na maging matatag, tayo bilang mga mananampalataya, kailangan talaga ng tunay na pagkakaisa. Dahil kung titignan ninyo, ang principle na itinuturo ng salita ng Panginoon, kailangan natin na mayroong mga kasama. Kung mag-isa ka, madali kang bumagsak. Yun ang tinuturo mismo ng Ecclesiastes. Kung mag-isa ka, madali kang bumagsak. Kaya kailangan talaga ng kasama. Kailangan ng mga kasamahan na mga mananampalataya na tumutulong at nakikipagtulungan at mga kasama mo sa pag-grow spiritually. Tingnan natin sa verse 2. My goal is that they may be encouraged in heart and united in love. So anong unity na tinutukoy rito? Unity that encourages. Yung pagkakaisa na nagbibigay ng lakas ng loob. Ang sabi mismo ni Apostle Paul, makita natin ang goal niya. Encourage in heart ang mga believers. So, ang encouragement na ito ay hindi lang simpleng cheer up. Ang encouragement na ito ay isang inner strength na galing saan? Sa fellowship at pag-ibig ng mga kapatid sa pananampalataya. So, kailangan mismo natin ang encouragement na ito, pero paano nga kung walang unity? Ang unity na ito kasi, hindi siya uniformity. Ang unity na ito ay nakaugat sa love. Marinig natin sa mga sinasabi sa company, sa mga workplace, o dapat magkaisa tayo, pero kung hindi yan rooted sa love ni Christ, then hanggang panlabas lang yan, puro peke lang yan. Kapag nakatalikod na yung katrabaho, naku, sisiraan na yan, ichichismis na yan. Pero tandaan ninyo, ang unity na kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, ang pinag-ugatan niyan ay sa pag-ibig mismo ni Hesukristo. So, ibig sabihin, ang verse 2, hindi siya artificial. Hindi siya pakunwari, dahil ito'y nakaugat mismo sa pag-ibig ni Kristo. So, nung ginamit mismo yung word na united in love, mapansin niyo sa ibang translation, ang ginamit niya, to knit together. Na yung word na united in love or to knit together, ibig niyang sabihin, ang pagkasulat ni Apostle Paul is sumbibazo. Kapag sinabi nating sumbibazo, ito yung tela na itinahi, yung pagkahabi, ipinakita ni Apostle Paul yung word na united in love, ikinumpara niya ito sa parang tela na itinahi, na kung saan kanyang pinapakita na tayong lahat ng mga mananampalataya ay nagkakaisa dahil mahal natin ang isa't isa. Dahil nasa atin mismo ang love ng ating Panginoon. So ano dapat natin gawin? Remain united in love. Ito ay rooted sa love mismo ng ating Panginoong Hesus. So hindi lang basta ito yung nagkakasundo tayo. Kundi babalik ulit tayo, ito yung pagkakasundo na nakaugat sa pag-ibig ni Kristo. So kapag si Christ mismo ang sentro, anuman ang mga differences natin, tatanggapin natin, mamahalin natin, magpapatawaran pa rin tayo sa isa't isa. Kaya kailangan na doon ang pagkakaisa ng lahat ng mga mananampalataya. Bakit? Dahil napakalaking tulong nito. Titignan natin sa background. Ano ba ang background nito? Sinabi ko rin sa inyo na pinasok ng mga false teachers ang Colossus. Merong mga Judaizers, merong mga Gnosticism,
Then, ipinasok pa ang mga human philosophies, kaya mapag-aaralan natin sa mga susunod na week. So dahil pinasok ang church ng Panginoon sa Colossus, sinabi na Apostle Paul, magkaroon kayo ng pagkakaisa sa pag-ibig. Kasi, kung mayroong pagkakaisa sa pag-ibig, alam ninyo, ito ay proteksyon laban sa division. Bakit? Kasi ang false teachings, ang goal niyan is to divide the church. Kaya sinabi ni Apostle Paul, kailangan na kayo magkaroon ng pagkakaisa sa pag-ibig. Kasi kung hinayaan nila yung ilang mga kapatiran na na-impluwensyahan ng mga false teachings, unti-unti yan gagapang para ma-divide ang church. Kaya ngayon yung pinag-aralan natin sa Book of Jude. Ano nangyari sa mga mananampalataya? Unti-unting nagapang ng false teachings at nagkakaroon ng division sa church. So kailangan maingatan ang unity ng church ng Panginoon, pero ang ugat dapat nito ay ang love mismo ni Jesus Christ. So to remain united, pinapakita nito ang intentional effort. Kasi tandaan ninyo, hindi automatic ang unity. Hindi siya automatic. Kaya ngayon yung sinabi mismo na Apostle Paul sa mga taga-Efeso, mag-effort kayo na magkaroon ng unity in the bond of peace. So ang lahat ng mga mananampalataya, kailangan itong ingatan ang unity araw-araw. Intentional natin gagawin ito. Anong ibig sabihin yan na maging intentional tayo? Dahil hindi naman automatic ang unity. Tandaan ninyo, babalik ulit tayo. Meron tayong mga differences. Minsan ayaw natin ugali ng mga kasamahan natin sa church. Tama ba? Minsan merong hindi pagkakaunawaan sa loob ng church. Kasi wala naman talagang perfect church. Nandito pa rin tayo sa flesh. Nagkakamali, nagkukulang, nagkakasala. Minsan, nakakapag-comment tayo laban sa ating kapwa. Nakakapagsalita tayo ng hindi maganda sa kanila. Ngayon, kapag sinabi natin remain united in love, tayo ngayon mag-e-effort na magkaroon ng pagkakaisa. Ibig sabihin ganito, ipapractice ko ang pagpapatawad. Kung mayroong kapatid na nanakit sa akin, hindi ako makikipagbardagulan. Patatawarin ko pa rin siya. Pipiliin ko pa rin magpatawad. Minsan ganito bakit walang pagpapatawaran? Kasi pataasan ng pride tama ba? Kung paiiralin natin ng pride, then kailan magkakasundo? Kailan magkakaroon ng pag-aayos? Kailan magkakaroon ng kapatawaran? So kailangan i-practice natin ang humility. Kaya nga, tignan ninyo, sinabi ni Apostle Paul, magpatawaran kayo, magpaumanhinan kayo. Hindi lamang yon sa Book of Colossians, kundi maging sa iba't ibang mga churches. Kaya makita ninyo, mayroong mga hindi pagkakasundo sa loob mismo ng church. Doon yun panahon pa nila Apostle Paul. Actually nga sa mga disciples ng Panginoon, sa tingin nyo, meron din pagtatalo ang mga disciples? Ano yung favorite subject ng mga disciples? Who is the greatest? Kaya habang naglalakad sila, nauna na nga si Lord kasi nagtatalo yung 12. Sinong pinakadakila? Ako pinakadakila. Siguro sabi ni Peter, akong pinakadakila kasi ako pinakamatanda. Siguro sabi ni John, hindi, akong pinakadakila kasi dikit kami ni Lord very close kami ni Lord. So isipin ninyo, ang mga disciples, talagang meron ding competition. Pero nung ginawa ng Panginoon, kumuha siya ng isang bata, kinandong niya, sabi ng Lord, kung gusto ninyo maging pinakadakila, gayahin niyo itong bata na to. So tinuruan sila ng Panginoon. Dito, ipinapakita na kailangan din natin mag-effort. Amen? Lagi nating alalahanin, hindi tayo perfect. Yes, positionally, perfect ang holiness and righteousness. Yan ay sa ating justification. But in sanctification, tayo ay inaayos, hinuhubog. So usapan dyan, Christ-likeness.
sa ating sanctification. So usapan rito, sanctification natin. Patuloy na kinikinis tayo, inaayos tayo. Kasi minsan magaspang ang ugali natin. Aminado ba kayo? Minsan magaspang ang ugali natin. Sabihin mo sa katabi mo, inaamin ko na. Amen? So ang mga mananampalataya, kailangan matutong magpatawad, mapagpakumbaba, magbigay ng daan sa isa't isa. Sa pamagitan nun, napapanatili ang pagkakaisa na nakaugat sa pag-ibig ni Kristo. Kasi bakit tayo nagpapatawad? Dahil sa pag-ibig ni Kristo. Tama ba? Ba't tayo nagpapakumbaba? Kasi dahil sa pag-ibig ni Kristo. Ganun ang pag-ibig ni Kristo eh. Mapagpakumbaba, mapagpatawad. Nandun ang sakripisyo. Number 3, revelation in Christ. Ang full revelation ng Diyos ay si Kristo. Colossians chapter 2, verse 2b and 3. So that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. So, ang mystery rito ay nai-reveal. At sino ito? Ang tinutukoy, walang iba kundi si Jesus Christ. So, ang mystery of God ay hindi isang puzzle na mahirap maintindihan, kundi ito'y isang divine plan ng Diyos. At ito'y nakatago lamang kay Hesukristo. Naihayag ito kay Hesukristo at malalaman ito sa pamamagitan ni Hesukristo. So, maliwanag na si Jesus Christ ang revelation ng Diyos. So, sa ating nakaraan na pinag-aralan, sinabi ko sa inyo na ang mystery na ito ay nai-reveal. Ano yung nai-reveal na yon? Una, na ang salvation ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi kasama ang mga Hentil. So bakit tinukoy pa ni Apostle Paul rito yung word na in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge? Siyempre, dapat alam natin yung history nito. Dahil sinasabi mismo ng Gnosticism, sa amin lang masusumpungan ang secret knowledge at para lang ito sa mga chosen few. Para lang sa iilan ang secret knowledge na ito. Pero tignan ninyo ang sinabi mismo ni Apostle Paul, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Kay Kristo lang masusumpungan. At hindi lang yon, na kanyang itinuturo na lahat ng mga mananampalataya ay available ang knowledge at wisdom na ito. So ang question is, ano ba ang wisdom at ano ang knowledge? Ang ginamit mismo na Apostle Paul na knowledge dito is gnosis. Ang wisdom, sa mga nakaraan na pinag-aralan natin, ano yung wisdom? Sa Greek, Sophia. So ano pagkakaiba ng wisdom at knowledge? Kapag sinabi nating knowledge, ito yung meron na tayong kaalaman patungkol sa Diyos. Meron na tayong kaalaman na ang Savior of the world ay si Jesus Christ. Alam na natin na si Jesus Christ ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Alam natin na si Jesus Christ ay Diyos at siya ay nagkatawang tao. That is knowledge. Alam natin na si Jesus Christ, sa pamamagitan niya, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay maliligtas. Meron na tayong knowledge. Alam natin na ang Diyos ang omnipotent, omniscient, omnipresent. Meron na tayong knowledge. Alam natin na siya ay eternal. Alam natin na siya ang Diyos ng pag-ibig. Meron na tayong knowledge. Pero hindi sapat ang knowledge without Sophia. Bakit? Ang wisdom, ang usapan rito is the practical application. Kasi kung hanggang doon lamang ako sa kaalaman na si Kristo ang tagapagligtas, pero hindi ako nanampalataya, then meron lang akong knowledge, pero hindi ko siya nai-apply. Kaya hindi mo pwedeng paghiwalayin ang gnosis sa Sophia. Hindi pwedeng sabihin mo lamang na meron kang wisdom, pero walang knowledge.
Paano ako sasampalataya kay Jesucristo kung wala akong knowledge doon? Kaya nga, mayroong pagtuturo ng salita ng Diyos. Yun ang itinuturo mismo ng Romans, na kung walang mangangaral, walang magtuturo patungkol kay Kristo, paano nila makikilala si Jesus Christ? Paano sila sasampalataya kay Jesucristo? Kung hindi nila marinig ang Ebanghelyo ni Kristo, so nag-i-start ang lahat sa knowledge, pero hindi nag-e-end sa knowledge. Kailangan ang gnosis ay maging Sophia. Hindi lamang basta't malaman ko si Kristo ang aking tagapagligtas, kundi siya na mismo ang aking Panginoon at tagapagligtas, tinatanggap ko siya. That is Sophia. Ngayon, kapag ikaw Kristiyano, hindi sapat na alam mo na huwag kaliligtaang dumalo sa mga pagtitipon. Kailangan i-apply mo yon. Dadalo ka sa pagtitipon. Nakukuha ninyo? Hindi sapat na malaman ko na ako ay mag-share ng gospel at magre-reach out. Kailangan i-apply ko. That is Sophia. Yun yung itinuturo mismo ng salita ng Diyos. At hindi ito galing sa atin, galing ito mismo kay Jesus Christ. Kaya nga sinabi ko sa inyo, ang knowledge at wisdom na ito ay available sa lahat ng mga mananampalataya. So hindi ito human wisdom at hindi rin ito karunungan na galing sa mundo, galing lahat ito kay Kristo. So ganito ngayon yan. Ang isang taong wise, pag sinabi mong wise yung tao na yan, it means ina-apply niya ang kanyang natutunan. Tandaan ninyo, ang ating kaaway, marami siyang alam sa salita ng Diyos. Mas marami pa siyang na-memorize kaysa sa'yo. Nung tinukso ni Satanas ang ating Panginoong Hesus doon sa wilderness, at mababasa niyo yan in Matthew chapter 4 and Luke chapter 4, anong sabi ni Taning? It is written. Ginamit niya ang kasulatan. Kaya yun din ang sinabi mismo ng Apostle Paul sa Korinto, hindi pagtatakhan sapagkat si Satanas ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. And in that context, ginagamit mismo ni Taning ang mga professing Christians na nangangaral ng salita ng Diyos. Ngayon, anong kaibahan? Yung application. Pero ang problema kasi, doon sa mga sugo ni Taning, tinitwist nila ang word ng Panginoon. In Matthew chapter 4 and Luke chapter 4, tinwist ni Taning ang salita ng Diyos. Ganoon naman talaga ang mga false teachers, tinitwist nila ang salita ng Diyos. Kaya ganito, pag na-twist ang salita ng Diyos, anong mangyayari? Mali na ang interpretation. At dahil mali na ang interpretation, mali na ang principle. At dahil mali ang principle, mali na ang application. Kaya nga impossible ang isang tao na tama ang kanyang application, mali ang kanyang interpretation. Dahil mali ang interpretation, siguradong mali ang principle. Kaya hindi mo maaasahan na tama ang application. Kaya nga napakahalaga talaga ang gnosis. Na meron tayong kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya nga yan ang sinasabi ng salita ng Diyos, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. So saan natin masusumpungan nito? Kay Kristo, sa mga katuruan ni Jesucristo. Kaya nandyan na mismo ang Bible, available. Kasi napakahalaga niyan eh. Hindi pwedeng magbintis tayo sa pagbabasa ng Bible. Dapat everyday. Nandun ang discipline. Pero yun nga, hindi hanggang dun lang. Minsan kasi sinasabi ng iba, kahit wala akong alam sa Bible, ina-apply ko naman ang salita ng Diyos. Wow! Paano mangyayari mong i-apply ang salita ng Diyos kung hindi mo alam ang salita ng Diyos? Kaya nga sinabi dyan knowledge and wisdom yan. Hindi pwede mo paghiwalayin yung dalawa na yan, yung wisdom at knowledge. Kasi paano ko i-apply ang salita ng Diyos kung hindi ko alam ang salita ng Diyos? Kaya nga nag-i-start ang lahat sa gnosis. Then pagkatapos ang Sophia, eto ngayon, i-apply ko ngayon ito. Kasi itinuturo mismo ng salita ng Panginoon na kailangan ang practical application sa katotohanan. Ngayon, alam mo ang katotohanan? Ngayon, kapag hindi ka pa nanampalataya kay Jesucristo, ngayon, alam mo na si Jesus Christ ang Savior, na siya lamang ang Lord, na siya lamang makapagliligtas sa atin. So, meron ka ng knowledge. Pero hindi hanggang dyan. Kailangan tanggapin mo si Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Ngayon, ikaw ay mananampalataya. Mahalaga na isulat natin yung mga pinag-aaralan natin. Pero hindi hanggang dyan, kailangang i-apply ito. So, anong dapat natin gawin?
rely on Christ's wisdom and knowledge. Ang human wisdom ay limited. Pero ang wisdom ni Christ ay complete. So hindi ito sariling karunungan, hindi ito sariling kaalaman, hindi ito sa ating sariling kakayanan at karanasan. Kasi actually ito ay kulang at madalas nagkakamali ito. Pero ang wisdom na galing kay Christ, available ito sa lahat ng mga mananampalataya at kailanman hindi ito nagkakamali. So bilang mga mananampalataya, huwag tayo umasa sa sarili nating galing. Hindi sa human philosophies, kundi kay Kristo mismo. At tandaan ninyo, hindi lamang wisdom yan, kundi knowledge. Ibinibigay ni Kristo ang katotohanan dahil una sa lahat, siya mismo ang katotohanan. So ang knowledge rito means right understanding of reality. Tandaan natin na sa pamagitan mismo ni Kristo, nakikita natin kung sino ang Diyos, kung ano ang Diyos, at kung ano ang plano niya sa lahat ng mga mananampalataya at sa buong sangkatauhan. At ang wisdom din ng Panginoong Hesus nagtuturo sa atin kung paano tayo mamuhay. Kaya nga yung chapter 4, mahalaga yan sa atin. More on practical living ang itinuturo niyan. Sa ating last lesson sa chapter 4 ng Colossus, sinabi na Apostle Paul kung ano ang wisdom, papaano lumakad, papaano mag-behave ang lahat ng mga mananampalataya. Hindi lamang sa kanilang prayer, kundi yung kanilang testimony, hindi lang sa loob ng church, but outside ng church. So kapag sinabi na nating rely on Christ's wisdom and knowledge, it means daily na nakadepende ka sa Panginoon. Ibig sabihin, kumukuha tayo ng guidance everyday sa Panginoon. So pag mayroong mga pagsubok, so may apply na natin ngayon ang wisdom at knowledge na ito. So araw-araw dapat tayo magtiwala sa Panginoong Hesus. Araw-araw tayong nakadepende sa Kanya. So nung itinuro ito ni Apostle Paul, meron pa nga atake spiritually at sa false teachings, sinabi niyang mag-rely kayo sa wisdom at knowledge ng Panginoong Hesus. Dumaranas sila ng mga matitinding pagsubok, tinuturo ni Apostle Paul, hindi sa sarili niyong lakas, hindi sa experiences ninyo, kundi mismo kay Kristo nyo masusumpungan ang kasagutan kung ano ang dapat ninyong gawin. So ito ang tinuturo. Napakahalaga ng reliance sa ating Panginoong Hesus. So sa bawat hakbang ng ating buhay, sa work natin, magtiwala tayo kay Kristo. Humihingi tayo ng wisdom sa Kanya. Hindi lang sa work, sa family. Alam ninyo, pag ikaw ay single pa lang, parang andali lang magkapamilya. Pero pag nandun ka na, pagpasok sa relationship, ang hirap pala. Parang andali lang mag-alaga ng bata. Pero pag meron ka ng sariling anak, madali lang kasi mag-alaga ng pamangkin eh. Madali lang mag-alaga ng ibang bata. Pero pag anak mo ng usapan, parang ang inaalagaan mo, ang sarili mo. Kasi kaugali mo eh. Kaya hirap na hirap ka. Kailangan nating magtiwala sa Panginoon sa bawat hakbang ng ating buhay sa relationships. O diba, sa knowledge, alam natin na huwag tayong makipamatok sa mga hindi kapanampalataya. Ano yung wisdom? Kahit 20 gwapong lalaki na unbelievers man ligaw sa akin, hindi ko yan tatanggapin. Oh, di ba? That is wisdom. May knowledge ka, bawal makipagrelasyon sa mga hindi kapanalig. May nanligaw sa'yo. Kamukha ni Joshua. Bahala na kayo kung sinong Joshua dyan. Sobrang gwapo. Unbeliever. Ito ang foolishness. Lord, alam kong idinala mo siya sa akin. Thank you, Lord. Ito na ang katugunan sa aking panalangin. Ito na, kung saan, Lord, ito na yung perfect timing. Siya na nga po, Lord. Kaya yung speaking tongues niyan siya na nga po, siya na nga po, siya na nga po, siya na nga po.
Tandaan ninyo, ang Sofia, ina-apply mo mismo ang kabuuan ng salita ng Diyos. Tandaan ninyo, ang ating kaaway na si Satanas, tinutwist niya ang salita ng Diyos. Kaya nga, isang kamangmangan, ang isang tao, na alam niya ang salita ng Diyos, pero hindi niya ina-apply. That's foolishness. At yung iba, talagang pinapalusot pa. Hindi, ba't si ganito? That's foolishness. Sino bang standard natin? Ang ibang tao? Ang ibang church? Ang ibang church leaders? Hindi. Si Jesus Christ ang standard natin. Huwag nating ikumpara ang sarili natin sa iba. Dahil dalawa lang ang magiging resulta ng pagkukumpara natin sa ating kapwa. Pag ikinumpara natin sarili natin sa iba, it's either na ikaw ay manghina or yumabang ka. Ang tamang pagkukumpara kay Kristo. Doon mo masusumpungan na kailangan mo ng daily grace. Lord, hindi ko po kaya, pero tulungan mo po ako na malakaran ng nais mo. Nang pipiliin ko ay yung kalooban mo, hindi kung ano ang sinasabi ng puso ko, kundi kung ano ang sinasabi ng puso mo, kung anong sinasabi ng iyong mga salita. Amen? That is wisdom. Wisdom na galing kay Christ. Amen po ba? So I pray na tayong mga mananampalataya manatiling nakatayo, manatiling matatag.